Sa ngayon po, binabanggit nyo nga kanina, hanggang sa ngayon, meron pa rin pong mga eskwelahan na ginagamit po ngayon dito sa mga affected areas as evacuation centers. So ang mga estudyante po doon, hindi pa rin pumapasok sa kanilang mga eskwelahan. Opo, tama po kayo at yun ang isa naming inaalala dahil binilang po namin yung mga class suspension at class cancellation mula nung July 29 na nagbukas tayo ng school year. Ang pinakamarami pong bilang na suspinde yung klase ay yung Cordillera Administrative Region na umaabot na po ito ng 36 school days. At sumusunod dito yung Region 1 at Region 2, 30 days. Sumunod din yung Region 3 na 29. Sumunod din yung Region 4A na 28. At 23 school days lost sa Region 5. So malaki-laki po ito at medyo mahaba yung hahabulin natin for makeup classes and other interventions po. Sa Metro Manila, sir, ilan po? Sa Metro Manila po ay nasa 20 po. Marami-rami Dami rin. din. Ano? Isang buwan din yun. Ano ho yan? School day, sir? No? School days po. So School isang, days. so isang buwan, kung 5 days a week lang po, no? Opo, tama po kayo, Manong Ted. Okay, sige. So, Tsa, bago mo tanongin pa sa ibang bagay, yun lang mga nasira, Tsa, no? Yusek, may paano po ngayon ang ang solusyon ng DepEd sa repair? May pera pa ho ba ang departamento for this year? Yung sa Quick Reaction Fund po, ito po ang ginagamit natin para sa pag-rehabilitate ng mga nasirang classroom, dulot ng bagyo at anumang disaster. Meron pa pong natitira na 2.1 billion pesos. Pero ito po ay kulang na dahil malaki ang pinsala ng Christine at itong Titito ay umaabot na initially ng 1 billion. Opo. Sige, so sa sitwasyon po ngayon, nakakapusin kayo sa pondo, paano po yan? Definitely, wala na tayong makukuhanan pa ng pondo at kayo aasta na lamang sa appropriations for next year? Nakasaad naman po doon sa provision ng NDRMC na kapag nagasta o naubos na itong aming Quick Reaction Fund, ay pwede po kaming humingi ng replenishment sa Office of the President nang sa gayon ay makover po yung pinsala na inabot natin ngayong taon. At yun po ang plano namin na makapag-replenish ng Quick Reaction Fund. Sir, paano po ngayon, who's in charge now of the construction ng school buildings ninyo at saka mga rehab? Opo. Ito po ay under Yusek Willie Cabral. Siya po ang naatasan na humawak ng Engineering Facilities Division in charge of the school buildings and infra facilities. Opo. Meron ho bang ginagawa ang kagawaran na assessment sa tibay ng mga ginawa na nating classrooms? Kasi sir, if you recall, after Yolanda, naging sikat na yung katagang build better, di ba? Ng mga classrooms, no? Wala tayong question doon sa mga binabaha, talagang inaabot ka ng tubig. Pero yung pong bubong, yung kanyang yung mga ginagamit na uri po ng mga trashes, ang sabi po dati nga, dapat matibay na kasi nga laging dinadaanan po ng bagyo. Kasi kung pareho lang po ng pareho yung design nito, bawat daan po ng bagyo, matutukla po yung bubong. Meron ho bang pagbabago? Opo, meron po. Yung mga yung engineering design ng ating mga bagong building ay typhoon resilient na po at ito ay approved ng DPWH. Of course, meron pa ring mga maliliit na tinatamaan at nasisira yung bubong, no? Pero karamihan po talaga ng pinsala, ito ay mga lumang classroom. Dahil sa totoo lang po, Manong Ted, karamihan sa ating mga schools ay mga 25 years old, 30 years old. Opo. At sa katunayan, marami pang mga bagong lipunan buildings doon sa mga probinsya. Opo. Naunawaan po natin. Sir, yung po mga teachers natin, gaano karaming apektado po sa mga regions na napuruhan po ng mga nagdaang bagyo? Paano po kaya ayon? Affected din sila sa kanila pong pagtuturo. Paano kaya? Opo, lalong-lalo na po ngayon sa
mga probinsya ng Aurora at Catanduanes kung saan doon po naglandfall yung Pipito, sila po ay talagang apektado dahil sira po yung kanilang mga bahay. At kahit gusto man nilang pumasok sa klase, hindi rin po pwede sa ngayon dahil sira yung mga classroom at ginagamit na evacuation centers. Sa ngayon po may kautusan po si Secretary Angara na bigyang prioridad muna yung kaligtasan at welfare ng ating mga guro at mga mag-aaral. So yun po munang inuuna at pag medyo normal na po ang sitwasyon ay saka na po tayo bumalik dun sa pagtuturo.